Miyerkules, second of a double-header knockout. Nanalo na po kanina ang Alaska. So they face Tanduay starting Friday. Ito pong opening tip and first possession belongs to Mobilay. Ariaso jumper and scores the first 2 points of the ball game. Kaya na sinabi natin, importante, sinabi ni Coach Seng, halaga na makapasok agad dito at maka-establish ka agad ng iyong ball game. At quickly, ang Mobilay trying to establish yung kanilang sticky defense, trying to pressure the ball handlers nitong kumuna ng Ginebra. Siya yung nagpapatakbo ng makina ng Ginebra. Oh yes, at alam natin, yung mga entry pass, papuntang Marlo, papuntang Noli Locsin, karamihan yan nanggagaling dito kay Baldavid. Yan ang Luber and it's a 4-0 start para sa Mobilay. And quickly, Patrick Fran is all over Baldavid. Ayaw niya atang pahawakin ng bola. Ganun kahalaga o ganun ka-importante. Nire-respeto nila ang ball handling abilities o ang quarterbacking abilities itong si Baldavid. Ang isa pa dyan, kasamang Chino, talagang sinisira nila yung rhythm ng Barangay Ginebra sa opensa. Ginugulo nila kagad. At doon, nakita ni Noli Locsin, ipinasa sa kanyang kababayang isa ring taga Bacolod. Again, damo ugit kasalamat sa ating pong mga kapatid sa Bacolod sa inyong panonood ng PBA. Hope to see you next week. Next week pa rin sa Bago City. Samantala, meron tatawagan ng foul. Defense by Barangay Ginebra. Apasyo, lumapit ng konti, ginamit ng banda, walang Asi Taulaba, kinulog ng 4, kinulog ng 3. And this won't be an easy night para kay Asi Taulaba. Yes, at ganun kalakas ang katawan nito. Dalawa box out sa kanya, siya pa rin nakakuha ng bola. Tignan mo naman yung box out na yan. Sa ating isolation camera, makikita nyo kung paano sinusubukan tibagin ni Wilmer Ong itong si Asi Taulaba. Pero kung ganyan kalapat si Asi Taulaba, kailangan mo yata rito maso para tibagin Pero magandang strategy, sabi nga natin ni Coach Rino Salazar, na ilagay niya si Wilmer Ong dito kay Asi Taulaba. In the first place, Wilmer Ong, wala na ibang iintindihan yan kung hindi depensahan itong si yan ang tinatawag na 6th man para sa isang team. Dito na ang 6th man ng Ginebra. Maaga pa nakapila na sila. Wilmer Ong to Locsin. Tulago is open, taking 3, and that's the first PLDT shot of the ball game. Good sign para sa Ginebra dahil makakakita sila ng ibang options. Oh yes, maraming opportunities yan dahil sa ganda nilalaro ni Noli Locsin, makakatuwa siya talaga ng double at may mali-libre. Taulaba, tinago ng bola papalabas. And Patrick Fran responds with a 3-point shot from PLDT long distance range. Mobilay by 3 points and Mobilay up to the task at least dito sa first 3 minutes of the ball game. Yes, at similar yung sitwasyon doon. Double team kay Taulaba, may nalibre rin sa kabila. Locsin ginamit ang kanyang tangking baraso. Locsin pa rin na nakakuha ng offensive rebound. Marlo Aquino nasa labas. Si Baldavid ngayon, 3-point shot. Baldavid is short. Medyo nagmadali si Baldavid doon, kaya yung tira niya kahit open, hindi umabot. Cariaso against Lago, nahirapan Capasio making a 3-point shot. Ngayon lumapit, pabandang tira, wala. Rebound doon ni Marlo at foul ang itatawag. Andy Siegel, that will be his second personal foul. Lalo na yung player na yan na si Siegel, who was part of the PBA Centennial squad at went to Bangkok. Locsin trying his hand from long distance, wala. Asi Taulaba, nabitawan ng bola. Masyadong nanggigil doon sa rebound na. Pero bibigyan mo ng credit si Asi Taulaba. If you were the coach, hindi mo siya sisihin. Hindi. Kasama lang yan. Siyempre, unang-una, first few minutes ng quarter na to, medyo warm-up pa lang yan. Talagang piniprepare pa lang niya sarili niya mentally for the toughness na may counter niya sa laro ito. Locsin given an isolation kontra dito kay Siegel. Locsin in spin. Bigla. Locsin, pinag yung kanyang paa. Binigay kay Marlo. Marlo kaya na-move. 3 seconds yata. Oo, masyado matagal. Yun. At least 4 seconds. Sinabilang natin. Cariaso putting on the Jets. Ayun, si Cariaso. At ang naman po ng kapunan ng Mobilay is up to 5 points. Magandang recovery yun para sa Mobilay of that missed attempt na convert kagad nila. Lago is wide open. Short. He babied the shot. And Taulaba tracking down the ball. And this guy is all hustle tonight. He means business, no? Yes, sinasabi nga natin, kailangan bigyan mo talaga ng credit siya sa mga effort niya yun. Kahit twice,
eh, hindi siya nag-succeed, but he's showing the effort. And that's the runaway freight train brought to you by Smart Wheel Crusher Express. Get it, use it everywhere. Buhay na buhay pa ang Barangay Ginebra, and they're just a game away from barging into the semifinals. Hindi lahat ng mga tao ay nagbigay sa kanila ng chance to make it this far. Going back to Mobiline, they're up by 5 points. At ito, ang aming out party para kay Asi Taulaba. Gets off, ni double team. Cariaso dropping to Sigel. Sinabi mo kanina yung option ni Sigel? Well, ang gandang option nun. Sabi natin, pwede mong i-set up talaga yun kung paano ginawa na drop pass para sa kanya. Finished it off with a dunk. Pero that play started with Asi Taulaba actually. This is an all too different Mobiline team that we're seeing. Hindi po ito yung Mobiline team na nakita natin binugbog ng Ginebra noong nakaraang linggo. And Bandabit getting his own miss. His first 2 points of the ball game. Expect him to figure prominently sa scoring. Ito yung one of the scoring guards that we have. Ito si Bandabit. Scoring guards ba tawag doon? Oo, at again, that opportunity came out of a double team. Ano? Kaya nalibre siya doon dahil may double team. Ayan yung dakdak ni Andy Sigel. Ang nakita nyo doon, yung setup para kay Sigel ni Cariaso. Pero yung setup ni Taulaba para kay Cariaso, para to drive si Cariaso, yun ang hindi natin nakita. Nakita, pero importante rin yun. Cariaso. Oh! Ito na naman si Sigel. And Sigel has 2 stop shots in this ball game. And Ginebra must wake up soon. Pauna sila ng 7 puntos. Malaking bagay dito si Sigel talaga. At alam mo, pinaghandaan dito ng depensa ng Barangay Ginebra, eh walang duda yung depensa nila kay Asi Taulaba. Pero kung biglang puputok itong si Andy Sigel, sakit ng ulo yan para sa Barangay Ginebra. Mali dito yung boxing out. Nakalimutan nila. Yan na yung ingay natin. Nasa baba po yung stamper ng Barangay Ginebra. Bandabit dropping off. Wala. Taulaba is gone. Binigay niya kay Capasso. Capasso to Cariaso. At ilang points straight. 6 straight points unanswered. Ginebra needs to call a timeout. They're down by 9 points. 16-7 dito sa ating first quarter. Talaga siya kung sino makakalaban ng Tanway. Nakita niya na kanina yun, yung Alaska. So siguro, pag-uusap na sinagad niyan. At dito, magandang ginawa ng Ginebra. Coming off a timeout, they scored 2 points to stop yung ginagawa sa kanilang drought ng Mobiline. Kailangan gumising na rito yung Ginebra. Offense and defense, angat ang Mobiline. Maganda depensa nila. Again, it's Sigel, but ball tapped away, pero may foul na itatawag, ikalawa. Wilmer Ong, malaking bagay kasi presence ng Wilmer Ong dyan. Oh yeah, yung assignment niya ni si Asi Taulaba, that's a key for Ginebra to win this game. Oh, yeah, that's goaltending against Noli Locsin. Makikita mo dito yung babalikan natin si Wilmer Ong. No? He has the bulk, no? At least ngayon, nagagamit na yung laban niya para sandalan itong si itulak itong si Asi Taulaba. Taulaba, pero isang problema pa rin ni Wilmer Ong. Ang galing pumasa ni Asi Taulaba. Dahil kanina, assist galing sa kanya. Noli Locsin, siya yung pinakamagandang kamay pero not tonight, at least dito sa first quarter. Cariaso, itong Mobiline is running well, and Cariaso is offensive minded tonight. 8 points to lead all scorers dito sa ating ball game. Maganda intensity talaga. By Fran. Fran completes the steal with a layup, and still itong kumunan ng Ginebra ay hindi pa nakaka-break sa double-digit barrier. 22 points na ang Mobiline. 9 pa lamang ang Ginebra. Lago is open. Matake. And he gets a foul from Andy Sigel. That will be number 3. That's Elmer Lago of Ginebra. Yung pasa ni Asi. Bukas si Bandabit for 3-point country. Wala. Takbo si Taulaban. Nag-ibabaw sa rebound. 11-point lead. Gusto nilang bigyan si Asi ng bola. Asi against a double team. But wisely kicks it out. Poposte. Hirap siya, oh. Grapple Mania is the name of the game sa ilalim.
And Wilmer, bigyan mo ng credit, ha? Hindi niya binibigyan o hindi niya binibigay ang sweet spot dito kay Asi Taulaba. Yun, tama yung sweet spot na sinasabi mo. Dahil if you can push Asi Taulaba 2 more steps. Dito sa first quarter, hindi niya binigay kay Taulaba ang easy 2 points o maybe a dunk, no? Oo. Para mabalik yung kumpiyansa ni Asi. Ipinasok si Jolly Escobar. Tony Locsin, ito, he has to get going. Side steps, umatake, nabangga sa ibabaw. No foul called. Patrick Fran, pabagdang tira. Patrick Fran has 4 points. At ngayon, 13 puntos. Patrick Fran with the second steal of the ball game. And some sloppy plays na pinapakita ng Ginebra. Doon pa sila sa front court ng Mobiline nagtapo ng bola. And that's caused by the defense of Mobiline. Talagang dikit na dikit at yung kanilang press hindi pa nasosolve ng Barangay Ginebra hanggang sa ngayon. Taulaba still looking for his first field goal, though he has 1 free throw shot conversion. 13-point lead para sa kupunan ng Barangay o natin ng Mobiline against Barangay. Lago, sinipat muna, sinukat din muna yung hangin kung meron. Tamang ginagawa ng Mobiline, masama ang laro ni Taulaba, bigay natin kay Carriazo. He has the hot hand, and he continues. He breaks into the double-digit scoring with his 10th point of the ball game. Alam mo, itong Ginebra, nakaka-slice sa loob yung mga tao ng Mobiline at kulang yung kanilang ginagawa sa interior defense nila. Locsin spinning. May tendency puwersahin ni Noli sa loob eh. Nakikita niya yung tatlong kumukulong sa kanya, but we think, no, maybe at least I think, yun ang sinabi kanina ni Ryan Gregorio sa akin dahil kanina meron kaming chat because we came in early. Nakasama ko si Ryan at pinag-uusapan namin yung depensa talaga namin na magpapanalo dito. Hindi si Asi, hindi si Jeffrey Carriazo. Dahil dito, pinakita lang ni Marlo Aquino kung paano ahitan si Asi Taulaba. Ngayon, hanggang ngayon, medyo pinapagpag pa niya yung may sa bandang baba niya. Ano, bakit siya tinamaan? Biggest lead was at 13. Now down to 11. Carriazo against Benny Cheng. Ito, magandang matchup ito. Na-realize ni Coach Rino Salazar na pinapatay sa ni Carriazo inside to Taulaba. Taulaba, ang bilis din niya mag-swing ng bola. Counted if it goes, pero hindi pumasok ang bola. Ito, dali nilang pasahin eh. Oo, yan. Oh. Walang masyadong ball movement dyan. Talagang solo-solo lang ang mga play nila. Ito, mamaya pag-uusapan natin si Marlo Aquino. What he has to work on sa kanyang ball game dahil ilang segundo na lang. Titingnan natin yung play na yun na konting sa kainin ni Taulaba. Taulaba against Escobar. Paghirapan is a 63.3 free throw shooter. So far has missed 2 of his 3 free throw shots. Has yet to score on a field goal. So with 19.7 seconds, nagawa na nila yung mission nilang kay Taulaba sa first quarter. Yes, at ito, pagkatapos na kung pumasok ito, ayan, we expect another full court press. Tignan natin paano magko-cope itong Barangay Ginebra dito sa full court press. Pero sarap ng if you have David, no? He alone can break the press. Pero alam mo, problema rin, nauubos yung oras bago ka makasetup ng ayos. Tulad yan, no? 5 seconds na lang sa game clock. Sidestepping, binigay kay Cheng. Cheng is open. Cheng trying to beat the buzzer. He fails. So ang kupunan po ng Mobiline up by 12 points. And what a start para sa phone pals dito po sa pagsisimula ng ating first. Ngayong gabi, hindi lang yun siguro magiging role niya rito. Kailangan yung bangga-bangga, yung kanyang katawan, sasacrifice din niya against Asi Taulaba. He is one of a few na pwedeng ibangga. Carriazo. Ako, mabigat ito. This will be the third on David and this will be a major factor. Gusto mo na makatapat talaga itong mga to, kailangan magpalakas ka rin. You also have to work on your quickness. No? So Marlo must now realize that height is no longer might in basketball. Yes, especially marami kayo. Ayun, ang ganda sa babal. Benny Cheng, pinakain ng bola si Robin Mendoza. Alam mo, meron din purpose dyan si Robin Mendoza eh. Kaya binabalasa na ni Coach Eric Altamirano ang kanyang mga maliliit na tao para ma-maintain nila yung kanilang intensity sa depensa. Taulaba, hindi pa rin makakakuha ng kanyang unang 2 points. At Mendoza, his shot erased for the second time dito sa offensive pattern na ito ng Mobiline.
3 seconds na lang itong nasa kanilang shot clock. So catch and shoot situation for Mobiline here. Naku, kulang na yan. Cariaso, magtrabaho na kayo doon sa ibang departamento ng ball game. That's Paul Ginebra. This is a mismatch. And then it's a quick to maximize or take advantage of that mismatch. May mismatch talaga ron dahil ang gusto ni Coach Eric yung weakness ng kanyang mga gwardiya, pero tinapatan naman ng height ng Barangay Ginebra. Yan ang little chess game ang tawag doon dyan, pero tawag ko dyan, dama eh. Talagang nilibas sa mga pariperya, yung mga matatanda ko. Hindi pa rin nagdadama niya mga yan. At dito, hindi off. Nabiling yata. Locsin hindi nakuha yung kanyang footing sa second quarter at wala pa ho siyang field goal. Yes, inilabas din si Robin Mendoza dahil nakita na ni Eric Altamirano yung mismatch na yun sa height. At this point, Eric Altamirano doesn't need a weak link. At ito, counted +1 free throw para rito kay Eric Reyes off a pass dito kay Sigel. Impact play of this ball game ngayon. Yes. Follow-up dunk kanina nito si Andy Sigel. This is the +1 para kay Reyes. Eric Reyes, he misses. He has the moves of the A2 guard. Yes. Kaidik on the follow-away, wala. Then looking to Alan Kaidik, no, para doon sa kanyang mga puntos, especially when you need a veteran sa mga ganitong klaseng close games. Yung hinahanap kay Alang kanina, yung instant offense niya, pero wala pa po sa ngayon. Pasa na naman, same play. And Andy Sigel, +1 na naman para kay Eric Reyes. And Sigel motioning to the bench. Tama yung sinabi mo kanina, masyado sila nagtuon ng pansin kay Taulaba that they totally forgot that they were up against 5 people, not only at Taulaba. Yes, and the way this team is playing, kahit wala si Taulaba, wala siya sa loob ngayon, pero ganda pa rin ang nilalaro nila because they're playing as a team. Kaidik, the assistant coach, the playing assistant coach in the ball game. Ito, may magandang compliment dito kung magagamit ng Limardo. Alan Kaidik is free. Alan Kaidik shoots. Into the misses. Ando si Locsin. Pinuwersa sa ilalim. Sigel will pick up foul number 4. So this is a major turn of events. Napakaagang 4 fouls nun dahil itong si Andy Sigel is playing well on defense, playing well on offense, giving up the assist pass. But this time, big problem because he has 4 fouls. So labas ka muna, matatagalan bago siya makabalik. Ang problema, pagbalik ba nito, ganito pa rin siya kainit. Ano? Dahil talagang pwersado siya umupo ng matagal sa bench pagka ganyan na sitwasyon. So hindi ba gagamit ni Eric Altamirano ang kanyang vaunted Twin Towers, pero ito ang chance para sa mga kagaya ni Brian Gahol to shine. Missing the free throw is Noni Locsin. Locsin, yes coach. At ito rin ang chance para sa Barangay Ginebra na umusad ng konti dahil 17-point lead na to. So with Andy Sigel who's playing well na naka 4 fouls, kailangan sila naman ang medyo mag-rally rito. Valdavid is back into the ball game. Nakapick up ito ng 3 quick fouls kanina. Yes, marami-rami na nagamit na tao ni Coach Altamirano dito, trying to maintain the intensity they want on defense. Sampu na yung binubuhay niya. Back-to-back 3-point baskets. And Lago rings the bell from PLDT range. Tama ka ro, kasama Chino, maring yan ang sagot. Ayan! Wow! Ayan pa isang sagot. At ngayon, nabubuhay na ang Barangay Ginebra na parang nakatulog kanina sa first quarter. Ito na yung sinasabi nating crowd, na-involve na sila rito dahil gumanda ang laro nitong si Elmer Lago. And Alan Kaidik, pag ito dinidepensa mo, napakadami niyang court sabi. Alam mo talagang gayot na sa laro. Mamaya pag-uusapan natin. Alan Kaidik and his all-court sabi. 36-23 ang score. At yung court sabi na yun, ano lang yun sa Tagalog gulang, ika nga. Yun, lang mag si Alan. Ayun. Ayan, papandahan ka ba? Hindi lang makita ni Alan yung stroke niya, but ito si Alan Kaidik, once he get the feel of the ball, umandahan na kayo, sasabog yan. Tsaka antipid sa kilos niya, yung kilos niya walang nasasayang talaga dito kay Alan Kaidik. One of the all-time best dito sa Liga. Taulaba, first field goal, and it came with 5:35 dito sa ating second quarter. Yung sinasabi natin sa depensa ni Marlo Aquino, inatrasan siya ng inatrasan ni Asi Taulaba, wala siyang magawa dahil hindi ko alam kung mahina katawan nito o talagang magaang lang siya para kay Asi Taulaba. Ito na naman si Taulaba, faking, and he gets 2.
quick baskets at almost same position. Ito, ang laki na ng problema, no? Nakascore na ng 6 points but nabawi naman itong Mobiline sa kanilang mga pasa ni Taulaba. At saka hindi maka-opensa ng ayos itong Barangay Ginebra dahil sa backcourt pa lang sinisira na ng Mobiline yung kanilang opensa. And again, of course, situation, Locsin kicking it out pero sa kamay ni Solis nalaglag. Open is Francisco. He'll take this anytime. Dapat itinira na, no? Libreng-libre na siya Para, alam niya, yung finishing kick mamaya, kailangan sariwa pa ang mga paa niya. Pwede rin yun. Tsaka he's trying to avoid these fouls. Ayan na naman siya. Puro kulang Hindi na tumalon yun, ha? Pwede ba pag-aralan niya? Paturo tayo kay Alan. Ibang klase yung coach. Oo, hindi na tumatalon. Wala. Yan ang Alan Gaidig na we know. At saka yan ang talagang score. Yung mentality ng score. Kasi Taulaba. All away. That's short. Rebound nandun. Nagkakaroon ng, again, signs of life. Itong kupunan ng Ginebra. Yung sinasabi natin as a coach, you set mini targets. Gaidig. Wala. Hindi talaga niya makuha yung reach na ba. Pero mabuti rin yung ginagawa ni Alan Kaidig. They're trying to look for other offensive options. Alam niya. Ayun, sabi mo, bukas. Al Solis is open at pagka tumitira ng ganun yun, parang nakikita mo ng darating at darating hindi mo mapipigil. Alam mo, pagka hindi ka na, wala ka sa mukha ni Al Solis, pagka tinitira niya yun at malayo ka, ilista mo na. Ayan, still looking for his first field goal. Noli Locsin and Al Solis. Yan ang talagang masasabi natin na ginagawa. I remember noong 1992, at sa champion nyo lang yata yun. Ngayong Swift, no? Nandito kami, may parang sports fest kami sa Vintage Sports din. Katatapos na ng championship, may bakat-bakat pa nga ng champagne doon sa sahig. Alam mo siya, nakita ko una nagsushooting dito, wala pang Actually, swerte pa ron si Van de Beek dahil meron na siyang 3 foul. Hindi siya natawagan ng foul. But on the other hand, pagbalik, siya yung naging cost turnover. Steal again. Si Lago naman at si Alan Gaidig ang nagtulungan doon. Kailangan, ano lang no? Kung mabababa nila to 10 points, mga laking bagay. We're talking about Ginebra dito. Oh yes, and there's only 2 minutes and 6 seconds left dito sa second quarter. Unti-unti, ayan, si Noli Locsin, maaaring ito na nga, umpisa ng kanyang opensa rito. 2:03 na second quarter, dumating yung kanyang first field goal. Ito si Asi Taulaba, parang point guard ang laro ngayon, galing sa labas. Hindi na mahirap sa kanya pag kumakat siya dahil ang laban. On a fall away ng lamig na. Ang kamay nito si Jeffrey Carriazo. He had 10 points doon sa first quarter, 0 dito sa second quarter. Ganda ng pasa ni Alan, eksakto! And delivery completed. That's Alan Gaidig for you. Yun ang mahirap yung sinasabi natin. A player who can hurt you in so many ways. Either shooting or passing, yes, coach. Maganda yung recognition doon ni Wilmer Ong dahil nakita niya, nahuli itong si Asi Taulaba sa pagbaba. So, kumat siya, alam niya, bibigyan siya ni Alan. Whoa! Again, a steal, Carriazo. Ito na. Wilmer Ong, tama ang desisyon. Huwag madaliin. And that's a sign of maturity dito kay Wilmer Ong, ha? Kung dati-dati yun, bibirahin niya na yun. Yes, at meron signs of tiredness dito kay Asi Taulaba dahil nahuhuli siya sa pagbaba. Dinaligan ni Noli Locsin ang bola, forcing the issue. Carriazo putting on the Jets. Sinakyan. Elmer Lago, takedown on Jeffrey Carriazo. Ibig sabihin, pagka maganda umpisa mo, 60%, malaki-laki na chance mo. Dahil pagka gano'n, nakaka-pad complete mo, nakaka-umunan ka. So meron kang parang allowance, no? Yes. Kung mag-tip man ang ball game mo, give away 6 points at least, no? Pwede ka pang bumawi ulit. Locsin, bubundol. Locsin. Aha, nakakutakan niya si Asi Taulaba. And he apologizes to Taulaba ng kanyang, wala naman siyang choice eh. And Yes. Yun ang quick thinking no, sa mga players na katulad ni Noli Locsin. Yes, in-anticipate actually ni Asi Taulaba, alam niya bibigyan siya lang gano'n, pero malakas lang masyado talaga yung bato ni Noli. Tibagan baka mo gusto mo, Noli Locsin losing his footing, nadulas eh. Yes. Noli Locsin is slow in getting up. Pang-power ng hawak ni Alan Gaidig. And Alan Gaidig tripping itong si Patrick Fran. Ito si Patrick Fran, makikita niyo merong yung kanyang left thumb is heavily taped, no? Naka-tape yan kasama sa kanyang wrist halos. Last November napunit yung nawala sa pwesto yung kanyang left thumb.
Nakita po natin yan on video kung paano sumunod yata siya noon kay Danny Ildefonso. No? Oo. Lumipat yung parang napunit yung kamay. Oo, talagang kitang-kita mo, wala sa lugar yung kanyang Maatakihin nila si Val David. Tumutingin sa shot clock. Sabi, 7. Val David almost travel. Ito, wala ng oras. Tumira ka na, mauubos na yan. Ayun, na-shoot. Muntik pang makalason. Hindi na po, hindi na umabot. At ang lamang po ng kupunan ng Mobile is at 14, 47-33 at the end of the first 2 quarters. Ang kupunan ng Ginebra, naghanap ng para. Ang bayan ng Superstars, kung saan pinanonood natin ang last game ng quarterfinals. Hinihintay natin dito ang susunod na semifinalist as Ginebra unable to break the press again. Ayun na naman, ano? So ka-open pa lang po ng ating third quarter, kinailangan kagad tumamot si Val David dahil wala na siyang magagawa. Na-trap na siya nung depensa ng Mobilize. Ang naubos nila doon, ayan, 8 seconds na lang ang shot clock nila. So ang laki na nang naubos doon sa kanilang shot clock. David forced to take a bailout shot. He misses. Yun ang problema, no? Forced to take yung mga low percentage shots kasi yung press, nasira na yung rhythm nyo dahil kinain na nila yung shot clock nyo. Ayun, tumbok na tumbok mo yung pangyayari doon. Ito, tutuan na naman. Wilmer Ong, again sacrificing himself. At yun ang maganda, si Mardo will pick up the rebound. Wilmer Ong will try to push Taulaba out yung kanyang sweet spot. Aquino will pick up yung missed field goal. Yun ang ideal situation for Ginebra. Ayan pa, ideal situation. Noli Locsin to connect. Ano? Inihintay natin ang explosion niya. Remember that he is averaging 17.5 points per ball game. Dito meron lamang sa naitatalang 6 na puntos. At kung titignan mo yung yung takbo ng depensa ng Barangay Ginebra, they're giving the Mobiline guards enough space, no, and enough time to work with. So madali makapasok at walang masyadong pressure itong mga guardia ng Mobiline. Komportable. Oo, tama. Mariaso, loader, wala. Aquino, 2 quick rebounds o 2 straight rebounds. Ito, hinahanap ng kupunan ng Barangay Ginebra na makabreak dun sa double-digit barrier. And Wilmer Ong surprises Taulaba with that attack from the left. Left hand yan. At hindi mo kaliwet yan, ha? Oo, pero ano na yan, nag-aaral na rin siguro mga liwayan. Dahil mga liwayan. Mga liwa ng tira. Hindi yung Magagalit yung asawa niya. Ang bait-bait pa naman ng bait asawa yan niya. Sino ba pangalan, no? Yung ambidextrous na sabi natin. Taulaba, ang ganda ng kick out niya. Capasio is open. Capasio misses. At ito, pagka nasun ito ng kupunan, no! Yun yung sinasabi natin. Pabigat yun, turnover rate na rito sa labang ito. So, kukumpara nito sa assist niya dahil ang tama. Ito, steal, completed. Val David. Pinahirap ang tira kung nadali niya yun. Will mark a big comeback para sa kupunan ng Barangay o sa Barangay Ginebra. Tigers going at it, and that was brought to you by Smart Bill Cash and Express. Get it, use it everywhere. Yan po si Val David at saka si Patrick Tran. Bahagi ng napaka-rich tradition ng University of Santo Tomas sa pagbibigay ng mga matataas na dekalidad ng mga manlalaro sa PBA. Yes. Pero Evangelista, meron ka dyan. Yun yung assistant coach ng Mobile. Ano po si Bong Soto? Si Bong Soto natin, UST, di ba? Oo. At saka yung, siyempre, si Gerard Francisco. No? Yeah, UST. No? Yung coach ng Tanboy na nag-iintay ng laro sa Yantes. Hindi na UST. Yung mahabang buhok. Yung mahabang buhok, oo. Ayun. Pwede kaya doon nung nag-aaral sa UST, yun ang mahaba ng buhok. Siguro hindi na CFP. Hindi, athlete baka na-accept. Pagkabi nilagdagan mo lang ni Locsin. And Locsin, ito, alam na ni Locsin na kailangan na siyang umatake. Yung ina-apply na pressure nila kanina sa backcourt, hindi ko masyado nakikita dahil dapat naman itong Barangay Ginebra nakapag-isip na rin paraan para masolve yun. Kontik na naman madali yun, no? Alam mo, mag-iiba complexion ng larong ito. Basta dumikit ng mga 6 na puntos itong Barangay Ginebra, ma-i-involve na itong katakot-takot na fans nila na nandito sa loob ng Field Sports. Hinihintay natin ang comeback. Val David exercising better judgment. 3! Ilista mo na! Another shot from PLDT. And Barangay Ginebra is back in this ball game. Mobiline
in a bit of a trouble. They're up by just 5 points. Barangay, nagbalik. Ito, kinatatakutan na ng Mobiline dito dahil na-involve na yung crowd. Nakita natin, biglang pumutok ang sigawan dito sa loob po ng Field Sports kanina. Dumikit itong Ginebra ng 5 puntos na lang. At ang sinasabi natin, ano ba hindi pa ganun ka ganado yung ating mga kabarangay dito. Hindi pa nagsisigawan ng ganun kalakas. Pero maibabayan to 3 points. Sasabog itong Field Sports Arena. Ako, sinasabi natin, yun ang iniiwasan talaga ng Mobiline. Setting up Van David is Locsin. He's open. Van David. Balik po sa 5 puntos at ito importanteng stop ito para sa Barangay Ginebra at importante naman pamatay sunog para sa Mobiline. Ito po ang kainitan ng Sudden Death Wednesday dito sa Field Sports Arena. 5 seconds to shoot. Capasso. Capasso against Aquino. Wala. Rebound ako ni Capasso. Ito, one of the toughest guards talaga dito sa ligang ito. So, in every way, ika nga itong si Glenn Capacio. Hindi naman mataas naman, hindi naman mabilis tumakbo. Pero at hindi, no? Yung impact na nagagawa na sa game. Patrick Fran. Ako, yan ang mabigat. That will be 3 free throw shots. From outside. Ayan! Putik na! Last touch. Sino? Sabi ni referee ko na yun. Sino last touch? Kanino? Dito daw ako sa kulay pula. Barangay Ginebra ang bola, pero kumalog lang yung tira ni Elmer Lago, ha? Alan Koenig is in the ball game. As expected, pinuntan si Van David. So, sino magpo-point guard dito ngayon? Si Elmer Lago. Elmer Lago. Dahil meron pa rin silang isang leading power from the outside, yung Alan Koenig. Locsin, isolation. Locsin, atake. Yan ang atake. Yan ang atake. Ayun, yung lakas na wala si Marlo Aquino, nandito naman kay Noli Locsin. Ano kung lakas ng katawan ng pag-uusapan natin. Swinging the ball around, Mobiline, Cariaso. Cariaso floater, Cariaso misses. Rebound back to Glenn Capasso. Galing talagang kumik ng spot ito, no? Yung kung saan malalaglag yung bola. Oo, magandang break yun para sa Mobiline, ha? Open is Patrick Fran. And he loves to take a shot from the outside. 14 points, his second from PLDT long distance range. Ayan na naman ang foul. Ayun, ang assist yung galing kay Asi Taulaba dahil nakita niya yung double team na dumating sa kanya. So, find the open guy. Si Patrick Fran po yun. Might be a blessing in disguise, no, of some sorts para sa Barangay Ginebra. They can seem to get going, no, kung sa pag-atake ni Van David. Ito, bola, nakukuha rin ang si Taulaba. Yung mobility ng big guy, ang laking bagay. Yes, at binalik na si Andy Siegel pero gustong gawin yung kanina ulit. And a steal. Nabasa na. Protecting a 6-point lead, Mobiline. Pero ang momentum ngayon na sinasabi natin has swung to Barangay Ginebra's favor. At penalty na itong Mobiline. 6 fouls na rito sa last quarter na ito. Curling sa baseline, Locsin. Tahirap na tira. Agawan sa bola. Last touch, Andy Siegel. Yung aggressiveness ni Noli Locsin ang nagbibigay buhay sa kanila sa ilalim. At kung titignan mo yung height difference nila, siguro mga 4 inches or more, ano, ang laki ni Andy Siegel. Pero nauunahan siya sa pwestuhan nitong si Noli Locsin. Noli Locsin, bumangga. Noli Locsin, ang invento ng tira, wala. And Asi Taulaba. Yun lang, no, na may isa may tendency si Noli puwersahin, pero yun talaga ball, yung laro niya. Tama ka ron. Sinasabi natin, makasisihin siya, pinipuwersa tira. But that's where he's comfortable. Talagang nanunuwag, talagang style ng tap. Meron pa naman tangking ng hihihip ako. Ayun ang mabigat doon. +1 for Asi Taulaba, who's all fired up. 56-48 ang ating score with 4:38 remaining. Ito ko muna ng Mobiline. Ang ingta. Pabanda tira, wala. Ito si Taulaba. Taulaba will take that and put it back. And Ano yan? Siyang na rebound na yan. So, on his way to another double-double. One more rebound. Matagal pa pong oras. sayang, no? Nagkakaroon ng chance ang Barangay Ginebra. Pero itong Mobiline talagang came in prepared for this ball game. Oh, yes. Mentally and physically. Ayan pa. Alan Koenig. Hindi umubra yung dulang niya kay Patrick Fran. As Patrick Fran anticipated, Taulaba, humdura sa ilalim. Taulaba, wala.
Escobar, yan ang sinasabi nating value ng Escobar. Yes, at alam mo, nangyari doon kay Asi, minadali din niya. Pwede niya i-pull out yung bola yun dahil tatlong kalaban niya ron. Loksin, tatawagan naman ang traveling. At hawak-hawak ni Andy Sigil yung ilong niya. Tinitignan niya kung matangos pa. 10-point lead. Bumaba na ito eh. Pinagpapabang naman eh. 4. Nako, ang tira ni Asi Taulaba. And Asi Taulaba knows that he can take the Ginebra defense anytime. Yun ang sinasabi natin kayong ibigay sa kanya kanina, yung confidence of taking those shots do sa painted area. Nakita natin sa umpisa pa lang, second or first minute of this ball game, matinding press na yung nilaunch nila. Carriazo, change of direction! Pinakain ang bola. But they have 10 seconds to shoot. Yes, and Carriazo keeps his composure, which is good for Mobileye. Taulaba is blocked! Ayun, mukhang magandang impact yan, ano? Yung kanilang defensive play na yun. Pwede gawin puhunan ng Barangay Ginebra. Ito ang tao na kailangan mag-take over. Kanina pa ginagawa ni Noli lahat ng kanyang magagawa. Marlo will now have to take over, but he gets overpowered. Yun si Asi Taulaba sa paint. Yes, pagdating ng mga malalaki at malalakas na mga sentrong kamats niya, yun nga sinasabi natin, na overpower siya. Arsolis is open. Jolly Escobar picking up another rebound. Si Jolly Escobar pero na nadadampot na 3 rebounds. Pa rin si Arsolis continuing the defensive pressure being applied by Mobileye. Ayan naman si Marlo. Na itutulak lang ng palabas. Yun ang problema ni Marlo. Saka kapansin mo yung hinga ni Marlo. Pareho sila ni Asi Taulaba. Down to 9 points courtesy of Elmer Lago na meron ng 19 puntos. Si Elmer Lago is close to his career high of 22. Patrick Ran, wala. Grabe yung digdigan sa ilalim. Parang wrestling, parang ka nanonood ng grapple mania, yung WCW natin. Oh, pero maganda dyan yung mga referees, ano, yung mga ganong klaseng mga contact na wala namang nadi-disadvantage, talagang pwede nang ilet ko yun. Open is Medici and he responds from the outside. Yan ang kasarapan ng Ginebra, no? Yung mga, sabi sa inyo, yung mga maliliit na shots na gano'n can hurt. Lalo na sa yung mahabaang laro. At saka yung pa rin karakter ng Ginebra, yung never say die, no? Kahit na lamang ang kalaban, talagang pokpok lang ng pokpok. Medici. Yun, ang i-credit niya naman yung Senador Jaworski para sa karakter na in-instill niya rito. Taulaba gets it. Taulaba gets Alan Kaidik. Taulaba forcing the issue. Pero ang tapang ni Alan Kaidik, parang tumayo siya sa harap ni Asi Taulaba, tapikin ang bola. Planning. Alan Kaidik. Pero huwag niyo sabihin matanda yan, ha? At papatayin ka yan, katulad Montik na makalasa si Alan. Not his night, at least up to this point. Well, naibaba ng Barangay Ginebra hanggang 5 points yung lamang ng Mobileye. Pero after that, bumabalik ulit sa 7 hanggang 9. Ayun, si Marlo Aquino who seem to be tired. Kung sasabihin ng mga nanonood, paano mapapagod niya hindi naman shoot? Pagka ikaw bumabangga kay Taulaba o ikaw ang binabangga ni Taulaba, Mapapagod ka. it saps your power, no? Sigurado yun. Yan ang sinasabi natin, itong napaka-physical aspect ng basketball. You have to be strong enough to survive yung PBA jungle. Yes, and that's good pressure being applied there by the defense ng Barangay Ginebra. Napuwersa nila, Taulaba magkamali. Ito, bibigyan nila ng isolation si Bennington against Carriazo. Pero may double team doon. Hand-check foul against Carriazo. So, ang kupunan ng Mobileye will have the final say dito. Pero manageable, very manageable pa itong sitwasyon na ito para sa Barangay Ginebra. Kung papasok ang dalawang to para kay Benicheng, 6 na lang po ang lamang ng Mobileye. Yeah. Benicheng showing us his steady hand from the free throw line. Ito po si Benicheng, produkto ng NCAA sa Mapua. At alam mo, ang muling nilalaro niya sa PBL din. Hindi pa ikaw komisyoner nun, yung casino. Yung si Blue-based team. Ang casino, no? At si Benicheng, 6.3 points per ball game. Pero ang ibinibigay niya sa'yo, yung intensity niya. Yes, at saka contribute din siya, no? Kahit paano sa kanilang opensa.
Ariaso stops and pops. Wala. Rebound to Cheng. 2 seconds to shoot. Dapat to na ni Elmer. No! Konti na lang! Puntik na makalason! Pero ang kumanan po ng Ginebra, hindi pa umaayaw. Down by just 7 points at the end of the first 3 quarters. 60-53 ang ating... Okay, ngayon, pupuntahan natin ang Ginebra. Sinasabi natin kanina, it will all boil down to desire. Binalik nila si Malnabid na on and off dito because of early foul trouble. Arsolis attacks and the veteran taking over. Yun ang value of having a veteran. Yung battle-scarred veteran such as Arsolis. Yes, Ano eh, asak-isa na sa kira. Saka alam niya kung hindi discount eh. Ang punto nila. Marami ang talaga nila si Alan to shoot, but Alan still cannot find the mark. Pero kailangan nila kapunta nila. Ano yung confidence nila? Yung confidence nila dito sa kanilang assistant team, sa kanilang assistant coach. Yes, actually, anytime Alan is open pagdating sa 3-point shot, bigyan mo ng bola. Yun, sino ni Locsin? Si Locsin dahan-dahan ang nagigising dito, has 10 points in their last game. Nakascore po ito ng 21 puntos. Ang kulang dito para sa Barangay Ginebra, yung scoring ni Marlo Aquino. So far, nasa 4th quarter na po tayo. 4 na puntos pa lang pala itong si Marlo. And that's 14 points away from his usual average of 18. Long rebound, kinuha nitong si Sigel. At wise decision, dito tayo. Yes, at pati sa rebounding, umaangat na rin itong Mobileye na talagang strength nila. So, ang dami nilang second attempts ngayon out of their offensive rebounding. Papasok ulit si Asi Taulaba. Yung kanina sinasabi mo, balikan natin coach, na yung si Eric Altamirano digging deep into his lineup. Ginamit niya napakarami mga players. So meron siyang mga sariwang players. At dahil nakakapamuhunan siya ng maraming puntos kanina, ito, may opportunity siyang shuffle pa uli yung tao niya. 4th quarter na ito. Yes, ang maganda rito sa mga gwardiya ng Mobileye, they all work so hard from the backcourt. Talagang hard worker ang mga gwardiya niya. Ayan. Oh, naman si Sigel trying to stop that one in. Pero hindi nakuha ni Sigel yung grip doon sa bola bago na subukan yung kanyang putback. Pero mahirap yung ginagawa ni Andy Sigel na yan. But sometimes kailangan kunin mo na lang ang bola at ibalik mo. Benicek sinawsaw yung kanyang balikan in a foul against Carriazo. Carriazo, one of the better defenders of the league, is having some problems against Benicek. Pasok nila ngayon sa loob si Elmer Lago, and he is the best option to shoot or to score. Kanyang 19 points. Benicek again. Binigay kay Maxim sa labas. Now it's Will Baldabit. 10 seconds to shoot. Benicek will escape. Benicek scores. And Carriazo namang problema. At sinasabi natin kanina, itong Benicek is basically a defensive player. Pero hindi pala ganun nito si Benicek. Ina-isolate pa siya ngayon. Ayun, nag-commit na nga ng foul against Jeffrey Carriazo. Sumobra intensity. Binangga niya agad si Jeffrey Carriazo. Hindi pa nakakapwesto eh. Oo. Nasa harapan ng 3 referee. Huling-huli. Ito, hindi ko Taulaba against Escobar. Ito mabigat dito, no? Yung mga fouls na ganito. Ilalagay ang kupunan ng Ginebra to early foul trouble. They already have 3. So wala pang 3 minuto na tatapyas dito sa ating 4th quarter. Kakaproblema ng Ginebra ngayon sa matchup kay Asi Taulaba after Wilmer Ong, walang makamatchup sa kanya physically, no, against the strength and the size of Asi Taulaba. Ganda ng pasa na yan, eksakto! Tingnan natin ng guys ko. Ayun sinasabi natin kanina kay Arsolis, knows what to do, when to do it. Kanina yung slice niya sa basket, ngayon naman yung magandang assist. Yun ang value ng veteran na si Arsolis. Yan. Benicek, spinning. Ang kanyang tira, wala. At masyadong nasarapan sa tira niya kanina. Oh, and can you imagine, ang naging option ng Barangay Ginebra, yun na lang si Benicek. Magiging rough ang laro. May mga simpleng sikuhan dito. Steve by Lago. Lago will try to complete. Lago! Konting na. Ito talagang bright spot para sa Barangay Ginebra. He is the lone bright spot on 19 points in the ball game. 4 3-point shots para kay Elmer Lago. Ngayon,
kumbaga laro sa text ito eh. Ano, pati Pato, pati Panabla na si Coach Rino Salazar. 9 minutes remaining in the ball game. Pasok na si Marlo Aquino. Unproductive night para kay Marlo Aquino. So, Marlo Aquino must take charge. Yes, and kasama naman niya dito actually si Elmer Lago. Dapat if they're connecting outside with the hits, with the 3-point shots of Elmer Lago, mas dadali sana ang buhay niya sa loob. Pero ngayon, 4 na puntos pa lang din dito si Marlo Aquino. Ngayon pong mga oras na to, sigurado ko buong Pilipinas ay nakotoon dito. May mayaman, may mahirap. Binibelkan po namin kayo. Ito ho ang Barangay Ginebra. At hindi lang yung mga kapatid natin dito sa Pilipinas ang gusto namin batiin. Pati ang ating mga kapatid na nasa Amerika. Napapanood tayo through EABC. At kami po ay nagpapatuloy ng pagbibigay sa inyo ng paanyaya. Ito po ang ating regular schedule ng PBA sa Wednesday. Magandang umaga yata ang bati doon sa kanila. Open is Solis. Ayan na naman! And if we will have to pick an impact player in this ball game, it will have to be Al Solis. Yes, at ang pinakamasakit doon, mauubos na yung kanilang shot clock. Ang binitawan, 3-point shot pa. Yun ang pinag-uusapan namin kanina ni Ryan. Isa rin, sabi ko, ba't ka ba nervous? Meron kang advantage, meron kang Al Solis, Glenn Capasio. Mga veterano na pwedeng magdala sa team mo. As we see Pablo Aquino, a field goal after a long while. Ang 6 na puntos niya ron, pero ang magandang ginawa niya doon sa play na yun is he did not wait for Asi Taulava to get into position. Pagtanggap niya, tira kagad. Ayan po! From PLDT Reigns, back to back! Sino bang tinatawagan nito? Sarap na sarap si Al Solis. Depensa na naman ang pag-uusapan. They're giving him those good looks at the basket. Alam mo naman, whether or not Al Solis is with the ball, sigurado yan, trend yan pagdating ng three-point shot. Marlo Aquino, ang ipagpundulan, sinetag si Luxin, sinetag si Magdabit. Magdabit, na-answer. At ito, unti-unting lumolobot, lumalapad yung lamang. Ito, Taulaba. Tamang desisyon, yung maturity ng team na ito. Hindi nagmamadali, calculated moves, slowly but surely. Alam na nila ginagawa nila rito dahil talagang sineset up na lang kung sinong malilibre. That time walang double team pero tinawagan ng double dribble naman. Marlo Aquino responding to the call of his teammates na siya ay finally mag-deliver. Nakascore sa kanina ng field goal. Ngayon naka-atake sa ilalim going baseline. But Marlo Aquino and his combination with Baldwin is still a far cry, no? From their 32 points, almost 33 points per ball game combination. And nasa 11 points lang, make the 13 points for Marlo at saka si Baldwin na combination. So, ang laki ng dip, no? Yes, combination na yun. Ito si Marlo Aquino. Tama rin yung ginawa niya kanina. Pag tumatanggap siya ng bola, hindi na niya hinihintay na makapwesto itong si Asi Taulava. He goes straight to the basket. Ito naman si Baldwin, palagay ko ang naging problema nito, yung pressure, yung backward pressure sa kanya, kaya medyo nawala din yung laro niya. Very much in the thick of the fight ang kumuna ng Barangay Ginebra. Asi Taulava, hindi niya matibag si Marlo Aquino. Patrick Fran, short. Andy Siegel, binago ang bola. 1 second to go. Montik na naman makalason. And Andy Siegel, look at the hustle of the big guy. Matutuwa ka talaga kay Andy Siegel kung ikaw ay Mobiline fan dahil dumadive talaga sa bola ngayon to si Andy Siegel. Yan ang sinasabi natin na maraming nagsasabi itong mga Phil-American, inaagawan yung mga ibang player ng opportunity, pero bigyan natin ng pansin yung ibinibigay naman nilang klase ng excitement, no? At saka yung klase ng dedication that they have sa ball game. Benicheng tapos na yan. That nullifies the shot. Tatawagan ng offensive foul si Benicheng. Pinag-uusapan natin kanito si Glenn Capasio, how tough he is. Ano? So tinatanggap niya talaga yung mga bangga sa kanya ni Benicheng. Sabi naman sa inyo, sa lahat ng kitang nakita ko, yan ang matigas ang katawan. Siegel wala. Nakapura si Asi Taulava sa rebound play. Ito si Baldwin, setting up Lago. Ayan, ano naman po mga kaibigan. And you got to love Barangay Ginebra as they come back down by just 4 points with 5 and 50 remaining in the ball game. Yes, Elmer Lago po nakakatala na ng kanyang career high. Oh. And what a big game. Short. At ito, nabuhay ang barangay dito. Isang reason kung bakit mahal na mahal ng tao ang Barangay Ginebra.
hindi umaayaw. Hindi umaayaw at ang nagdala lang halos sa kanila nung sinasabi nating tagtuyot sa kanila. Ayan, isa yan, Benicheng! Ako, Mukhang goaltending pero sisilipin natin ulit. As the referees said, it was a legit block shot ni Asi Taulaba. So saving 2 points. Sigel. at ang pinag-uusapan ngayon, yung tawag na yun, ano, kay Benicheng. Benicheng. Tingnan natin kung tatawagan ng goaltending dapat to si Asi Taulaba. Roll please. Tingnan natin. Tingnan nyo maigi. Ay, mukhang legit yung block. Ang legit, no? Ang tingin ko kasi kanina, baka tumama na ng board. Oh, tumama nga sa board. Tumama nga ata sa board. So, baka 2 points robbed from Barangay Ginebra. But sabi ng mga poetic justice. At saka breaks of the game. Oo, Ika yan. na, no? Masyado mabilis nangyari yun. Baka kahit yung mga referees kanina, hindi nila nakita kung tumama nga sa board o hindi. Meron bang ligang ganito kaganda? Ito po ang kagandahan ng PBA. Ang bayan ng superstars. No moment wasted na kayo po hindi pagkaganahin itong ligang inyong pinanonood. Make no mistake about it. Ito po ang Philippine Basketball Association on its 25th year. 71-66 ating score. Vanderbilt from the outside. Wala pa rin si Vanderbilt. May foul din si Benicheng. Clutch basket galing kay Jeffrey Carriazo, upping the lead to 7 points. Vanderbilt. Konting na naman siya maipit ng trap to, no? Lago has 22 in the ball game, spotting up pero hindi siya makatira ng 3-point shot. Well covered na siya ngayon, Ignan Camacho. Loksin sidestepping. Loksin! Kontra kay Sigel. Itong si Sigel, hindi rin siya magwardyahan ng digitan dahil alam natin, foul trouble na to. Pero ang galing talaga gumamit ng katawan ni Noli Locsin dun sa play na yon. Katawan, paa, balikat. Lahat ng magagamit ni Noli, sa laki na, talagang tatabi ka, Carriazo. 4 straight points. Ayan ang kagandahan dito sa Mobiline. Kanina, Alsolis ang kumakana. Ngayon, ito naman si Jeff Carriazo. So, palitan sila ng responsibilidad dito. At yung mga players na merong championship experience now taking over, taking charge. Yes. Marlo Aquino spinning, cannot find the opening but he issues an assist para kay Noli Locsin. 4 straight points para kay Locsin, and si Locsin has exploded for 14 points in the ballgame. Ayan, malapit-lapit na siya dun sa kanyang average. Ano, yung 2-game average niya recently, I think is 17 points. But we're still looking for Marlo Aquino at saka si Valdavidas. We see the jet. Talagang jet propelled yung paa nito si Jeffrey Carriazo. Oo, halos tinake over niya single-handedly dito. Yung kanyang tao, naiiwan. 6 straight points para kay Carriazo, a total of 22 in the ballgame. 7 to shoot. Good defense by Mobiline. Pasang Itzeng, excellent! Good vision. Locsin at yung Ginebra kung kailan patapos na, no? Sa kanila nakikita yung mga... Saka sila gumagalaw ng maganda without the ball. Alam mo naman ang Ginebra talaga, pinakadelikado ito pagdating ng ganitong sitwasyon, ano? Yung end game. Ayan o. Kahamunan ni Benicheng at si Jeff Carriazo. On 6 straight points from Carriazo. 8 to shoot. Taulaba pumihit. Taulaba smothered. Ito si Valdavid. Fouled by Jeffrey Carriazo. Good foul as it prevented the breakaway by Valdavid. Ito yung crucial possession. Hindi natin nakita kanina kung anong dinesign na play ni Coach Rino. Kung hindi Elmer Lago. O yun, maaaring si Elmer Lago o Noli Locsin ang siset nila. Either way, pwede nilang puntahan yan for 2 points. Locsin. Pinabata tira. Ito na ang pinakamalaking comeback. Just a 3-point lead. And this is the Twilight Zone. And the last 2 minutes is brought to you by Winston. Now in an international bag. Ito, patigasan po ng puso ito pagdating sa ganitong sitwasyon. And to use the words of the late Bingoy Pigson, this indeed is a carjack ball game. And that's a 24-second shot clock violation. Yung mga mahihina ang puso,
Uminom ng tubig, hubingan ng malalim. Ito po, ang PBA at its best. Again, this will come down to a cardiac ball game. Ang Mobiline hihingi ng kanilang 20-second timeout. And what a time for Ginebra to mount a serious rally or a comeback. Get Toxin! Get Manu! All about defense, guys! Sa ganitong sitwasyon, pupunta ka ba kay Luksin, pero ang masarap dito. Meron kang pwedeng puntahan Lago, meron kang Luksin. Si Marlo Aquino na pagod kanina is fresh, no? Nakapagpahinga siya ng mahaba-haba, so is David. Yes, at ito si Marlo Aquino, pagkagaling niya sa bench, biglang naging aktibo sa kanilang opensa. Kaya buong-buo na naman itong 5 na nasa loob para sa Barangay Ginebra. Almost a turnover. Napaka-crucial itong possession na ito para sa Barangay. Nori Luksin against Taulama. Nori Luksin, balikan. Marlo Aquino scores and +1 para kay Marlo Aquino. Kaya nagtayuan yung buong Phil Sports. Nakita ko, para ang distribution ng mga fans dito, parang 80 to 20. Ano pa yun, yung masasabi natin galante ba ang manukat natin sapagkat nung nag-explode sila after this shot by Marlo Aquino, tumayo yung buong Phil Sports. Yes, at sinasabi natin kanina, Marlo Aquino, kulang ang produksyon sa opensa. Biglang nag-make up ngayon si Marlo. Rising to the challenge, the skyscraper, unable to complete. So, ang Mobiline hanging to a very dangerous 1-point lead. Kapit mga kapatid. Ito sinasabi natin, every possession counts. Bawat possession dito, parang ginto. Cariaso, block! Winning time! Nako! Buntik na babaking yun. Ako, bakit na tayo? Nakaligtas yun, nakaligtas yun. Oo. That was a backing violation by Emerson 1. Coach, pero anyway, yun ang sinasabi na breaks of the game. Boxing against Taulaba, spins again! Wala! Tinawag na foul. Walang Sa foul. ingay, hindi mo marinig yung pito. Yes, at napaka-importanteng break no kanina. This time sila nakakuha ng foul. Papakita niya dito yung supalpal ni Jeffrey Cariaso. At tignan natin dito kung meron ng backing violation as Noli Luksin takes 2 free throws. Ayan, si Bala. David. Nag-cross, bumalik. Nag-cross. So, mukhang meron. Ikaw ang coach eh. Pero kasama po yan sa laro. Kailangan tanggapin ng Mobiline. Coach, tabla na ang laban. Tabla na. Palakol po ang ating tabla. 77 to 77 with 42.1 seconds left in the ball game. At pinanonood po ninyo ang pressure-laden free throw shot. Dinol Luksin and he responds to the call na mag-score ng go-ahead basket. Yes. Ito matitest ang karakter ng Mobiline. Ito, at ang specifically, ang karakter dito ni Asi Taulaba. Taulaba misses. He gets his own miss. Fouled by Benny Cheng. So they will have, and this is a good foul. Mga kaibigan, this is a good foul considering na to si Asi Taulaba is only a 60% free throw shooter and tonight, he is just 50%. Hindi lang yan, kasama Gino. He's going to take those free throws amidst the boost of this huge crowd. Ayan, naririnig na natin. So dagdag na pressure po yan para kay Asi Taulaba. Mahirap dito magsabi pero sa itsura ng Barangay Ginebra pinapakita. Ito talaga ang kapunan ng bayan. Taulaba! Pressure shots, tabla na po. And ito si Asi Taulaba nag-respond sa pressure at yung release niya after the shot. Ni-release niya yung kung anong nararamdaman niya sa loob with a big howl, sumigaw to bigla pagka-shoot. Parehong nasa penalty ang kapunang ito. Yun! And what a time for him to make his free throw shots. Ito po with the time down to 17 seconds. They will take that final shot, no? Talo dito. Lago escapes! Lago converts! What a getaway! Ako, ano pa hihingin natin kung excitement po hinahanap ninyo? Mga kaibigan, ito po, ang bayan ng superstars. Once yung ganito, no? Yung mga sitwasyon na ganito, palagay ko, nakarandam ka dati. Ikaw yung Mobiline. Number 1 ka all the way. Meron kang chance ang pataubin
ng number 18. Ayun, boil down dito. Sabi natin, mentally prepared, physically prepared. It all boils down to this final possession. Yes, so good defense there by Barangay Ginebra, forcing Mobilite to call a timeout. This is the carjack ball game at its best. Wala na siguro mas gaganda pa rito. Wala na, at dalawang magkasunod na magandang laro ito. Ay, yung pong first game natin, napakaganda rin. Ibang klase talaga. So, Ito, yun na. kasama sino? Who will it be? Carriazo, Taulaba. Ito. Note na kayo. Kay Carriazo. 5 seconds to shoot. Carriazo attacks. Carriazo misses. But merong foul ay tatawag Inago, which will send Jeffrey Carriazo to the free throw line. Pero huwag kayo mag-alala. Meron pang isang timeout ng Ginebra at dalawang free throws para kay Carriazo. So, may pag-asa pa. They will challenge Carriazo. Gano'ng katigas ang dibdib mo? Ipakita mo dito sa amin. That's a foul. Ayun po ang tira ni Jeff Carriazo rito. Pero parang 1 to tie, 2 to win. 2 seconds left. ano gagawin ko dyan? Kung 2 seconds left yan, kailangan tumayimaut agad ang Barangay Ginebra. Ang tapang ni Jeffrey Carriazo. Kung maisushoot po ni Jeffrey Carriazo, they need a quick timeout. 2 seconds left. Ano pa ba pwedeng gawin with 2 seconds left? Pwede pa rin siguro maipanalo dyan. Kaya pa yan, kaya pa yan. Kung sakaling makakakuha sila ng rebound at kung may papasok ni Carriazo to. Dahil kung hindi papasok to, malamang, Ito, may tinatanong po sila. teka, meron pumasok na, ano yun? Technical? Hindi, meron silang clarification. Ano yung kinaklarify nila? Anyway, free throw shot para kay Jeffrey Carriazo. And this is winning time para dito sa kapunan ng Mobilite. Carriazo. Flawless from the free throw line. All important free throw shot. He responds to the pressure. 1-point lead, Coach. Ito, 2 seconds left. Tumimeout po ang Ginebra as expected. Dali ha? Okay, ito. Si Marlo. Ha? Si Marlo. Okay, si Alan. Elmer. Si Bal. Okay, ang unang tatakbo dyan, si Marlo. Marlo, punta ka rito. Mag triple pick kayo. Marlo, go na cut. After that, okay, si Bal, punta ron. After Marlo, no pass up. Walang available pass. Okay, Bal, and then Alan, go. Ha? Magkawag. Wala nang time out. Okay, wala nang ball. Doon ka sa kabila doon, ha? Para nasa right side ka. Okay. Dito ka, Noli. Okay. Si Marlo. Si Elmer. Si Alan. O si, ano na? Si Elmer ka. Elmer, Alan, Bal. Okay. Baba si Marlo. Tumalo na. Okay, cut ka, Marlo, ha? Pag libre si Marlo, hitin mo. Now, wala, Bal. Go. Bal. 2 points. Huwag kayo pumunta sa 3 points area, ha? 2 points na kailangan. Dito ang pinaka-key is the inbound passer. Siya ang magiging focal point ng pagkilos ng kupunan ng Barangay Ginebra. 2 seconds to go dito sa ballgame. Ang advantage na meron ng kupunan ng Barangay ay yung kanilang yung kupunan ng Mobilite is in the penalty. Yes, at ang importante, sabi mo nga, Chino, kailangan malinis ang pagkaka-receive dito. Pagka nagkagulo sa reception dito, mauubos yan 2 segundo na yan. Kapit at panoorin natin ang huling 2 segundo. Inbound ni Locsin. Wala makita. Baldavid has it. Baldavid spins, fires. Ano yan? Will that count? Teka muna. Check muna natin kung counted ang tira, ha? Baldavid. Oh, it will count! The referee Counted. said it will count! Yes, that's official! And this is the biggest comeback of any team sa history nito McDonald's PB All Filipino Cup. And it took the guts of Baldavid. Ang guy na hindi masyadong maganda ang inilalaro. Oh yes, historic game here. I've never seen a game like this for a long time. Ito si Baldavid talaga. Tinatiming niya na nagtatrabaho ko para makalason. And that's Yes. the big boss. Ayan. Sino ba naman hindi matutuwa sa ginawa ng kanyang mga players? Oh, grabe. Yung Mobilite ang pinakamalaking tama dito. No? As we take a look at the celebration, of course. Well, Victors, they
The important thing is na-receive nga nila at malinis. Naka-fake pa to si Val David. Within 2 seconds, he got the shot up. Ayun po. Coach, this is like winning a championship. Mga kaibigan, ito in itself is like a championship para sa kupunan ng Barangay Ginebra. Val David, akala natin wala ng pag-asa makashoot. Bumitaw siya, coach. Binitawan ng bola with time down to 0.2 of a second. And Val David, ang tapang mo. Yes, maliwanag, na-counted dahil wala na sa kamay niya yung bola nung maubos yung oras. So, that's officially a basket there. The winning basket for Barangay Ginebra. Nako, hindi po magkamaya ang mga tao dito sa Field Sports. At yan po ang kaguluhan dito. Parang tumama ka ng loto, higit pa. Oo, muntik na mag-iba. Ito mga ultra kanina. At ang selebrasyon po, masaya buong Pilipinas bukas, coach. Hindi, 80% na. O, 80% na ka mo, ha? Pero hindi natin dinideclare. Ito ang si Taulaba, no? Again, Well, yun na sinasabi natin, ano? The agony of defeat. Kaya makikita natin. But Asi Taulaba played a great game. Actually, he played a great conference for Mobilite. hindi his best, no? Pero, alam mo kasi, marami pong gera. Oo. Hindi pa siguro ito yung chance, but si Asi Taulaba, I know him to be an emotional man. He is the only guy left dito sa loob ng court.